Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, and magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, hingin po muna natin sa Panginoon ang kalinawan ng isip na gabayan po tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. As we bow our heads, Heavenly Father, we thank you, Jesus, for this day and night, O Lord. Salamat sa pagtitipon na ito. Salamat, O Lord, sa pag-iingat sa amin. Maging Panginoon na Ikaw ang Diyos na naglikha sa amin. Ikaw may-ari ng lahat ng karunungan, Panginoon, at ng kaalaman. Nawa, i-impart mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Turuan mo kami, O Lord, ayon sa iyong kalooban. Ipakita mo sa amin ang mga bagay na maaari pa naming mabago, Panginoon, at maging tulay ng aming tagumpay. Lord, sa gabing ito, pagpalain mo ang aming pag-aaral. Sa lahat ng mga nanonood, Ikaw, Panginoon, ang magpapala sa pangalan ni Kristo Jesus. Bless our minds and hearts, God. Amen. Alright, so sige po, diretso na po tayo. At ang atin pong topic ngayong gabi ay nurturing potential leaders. At ito po ay isang tinatawag natin na the leader's crucial task. Ibig sabihin, ito po ay napakahalaga. Pag sinabi nating crucial, mahalaga, importante, at ika nga ay masabi po natin na very important, no? Very, kumbaga, parang hindi ka po pwedeng umabante kung hindi mo ito magampanan. And ito po ay tungkol sa mga paano nga ba natin alagaan ang mga tao na nakitaan po natin ng potensyal. Ayan, paano nga ba? Kasi alam natin, mga kapatid, na kahit na ikaw ay may potensyal, pero hindi po inaayos, kumbaga wala pong tumutulong sa'yo para lumago, ay hindi ka magiging productive. Kahit na matalino ka, kahit na sabihin pa natin na active ka, sa una lang po yan. Bandang huli, pag hindi po yan na masuportahan ng isang leader, ay unti-unti po yan na mawawala. At unti-unti rin po silang mawawala ng gana hanggang sa hindi na po sila interested. No? Kaya mahalaga po na malaman natin kung paano ba natin mapangalagaan or nurturing, meaning pag sinabi nating nurture, it is not only at one time, yan po ay tuloy-tuloy hanggang sa lumago. So parang hindi po yan kagaya ng, for example, na nagtanim ka lang tapos hayaan mo dahil nagawa mo na yung parte mo sa pagtatanim. Hindi po yun ang nurturing. Ang nurturing, after na magtanim ka, diligan mo pa, lagyan mo pa ng fertilizer, lagyan mo ng bakod para hindi matuka ng mga ibang hayop, lagyan mo pa siya ng, ingatan mo siya, ika nga, no? Hanggang sa ito ay lumaki. So, ito po ang ating topic ngayong gabi. Paano nga ba natin mapanatili na may apoy, may gana, may desire, itong mga potential leaders. So, marami po ang nangyayari na may potential ang mga tao, pero hindi po sila nag-improve sa kanilang churches dahil po sa wala pong sapat na leadership environment. Kumbaga, kulang ang nilalagay ng mga pangangailangan para sila ay lumago. So yun po ang isa sa pinakamahalagang bagay, kasi kahit sabihin pa natin na padalan tayo ng maraming potential leaders, pero hindi naman po natin ito manurture hanggang sila'y maging leader, ay mahirapan po tayo. Or ika nga, mawala lang din sila. Yun lang din po ang ano. That is why, kinakailangan, ang target natin sa church, actually, wala pong isang tao na dinisenyo ng Diyos
na maging member lang. Ang lahat nag-i-improve dapat. So, hindi ka man umabot, like magpastor ka talaga or magano ka, pero hindi ka yung in and out lang. Meron kang nagagawa na mga bagay sa church na ikasiya ng ating Panginoon. Now, bawat leader should treat everybody as prospect and potential leaders. Hindi man magiging lahat, kaya dahil may kanya-kanya tayong gift, pero mahalaga na maintindihan ng isang tao ang kaya niyang gawin. So kung ang aking paniniwala na lahat ng tao ay may purpose ang Diyos kapag tinawag siya, ang kailangan natin gawin ay alamin kung anong purpose niya, anong gift na meron. So lahat tayo may gift, pero dapat ma-discover yan. So ito po yung ating ginagawa. Ito pong pag-aaral po natin ay magbibigay po sa inyo ng avenue to discover what is your gift. What is your ministry? Ano ba ang pinaka-strength na meron ka? Kasi kahit ako nagtuturo sa inyo at ako ay isang leader, meron akong strength, meron din akong weakness. So the same way sa inyo, posible ang inyong strength, hindi ko strength. Ang weakness nyo, hindi ko rin weakness. Ang weakness ko, hindi nyo weakness. Ang strength ko, hindi nyo rin strength. Pero, bilang katawan ni Kristo, nagko-contribute ang bawat isa. For example lang, mga kapatid, sabihin man natin na ang ating mga fingernails ay wala masyadong epekto sa atin. Kasi wala namang taong, bihira lang siguro kung magtiris ka lang siguro ng mga kuto, yun lang ang maalala mo na may silbi ang mga nails, di ba? Sa inyong isip. Ano kaya kung nasa likod siya eh. Nasa likod siya. So anong purpose niya? Ang isa lang talagang maalala mo, kapag nagtiris ka nga, kasi hindi mo matiris yung kuto pag wala kang nails. Pero alam nyo po ba na hindi pala tayo makatrabaho pag walang fingernails? Wala palang puwersa. Oo, hindi ka pala makahawak. Para pala itong laman lang. No, laman lang itong ating yung mga fingernails pala na ito yung nagpo-protect sa ating mga daliri na hindi po siya ma-damage. Kasi gaya niya, no, pag walang fingernail, pag iganyan mo yan, ang diretso sa buto, masakit. So mabilis po siyang ma-damage. Pero kung may fingernail po siya, matibay, kahit iganyan mo. So hindi po ito para pangurot. Okay? Mamaya, itong aking kuko, ibinigay ng Diyos kahit sa pangurot. Hindi po So, ang point is, gaano man siya masabi po natin na senseless. Parang walang sense. Pero kung malaman mo pala ang kanyang purpose, makafunction siya ng maayos. Gaya lang din, for example, ng ating mga kilay. Sabihin natin walang purpose ang kilay. Di ba? Pagka tinignan mo, kasi mabubuhay ka kahit walang kilay eh. Di ba? Iba nga, pinatatanggal talaga, nagbabayad pa para magtanggal. Pwede namang i-shave mo na lang. Di ba? Yung iba nag-shave. Ang problema lang, i-shave nga nila para matanggal, guguhitan naman nila. Yun naman ang problema. Pero, hindi naintindihan ng tao ang purpose ng kilay. Alam nyo ba na ang purpose ng kilay ay para ang iyong pawis ay hindi dumiritso sa mata? Kasi pag tumulo rito yung pawis, pag wala pong kilay, didiretso po yan dito, hindi ka makatrabaho ng maayos. Hindi ka makadrive. Di ba, mainit sa atin. Mabuti kung nasa taglamig ka lang lagi, hindi ka napapawisan. Pero kapag may kilay, ang pawis, pagpunta rito, dadaan yan sa gilid. Iiwasan niya yung mata mo. Ayan. So,
ibig sabihin, once na nilagay ng Diyos ang isang bahagi sa katawan, may purpose po yan. Now, ganun din po yan sa katawan ni Kristo, which is the church, no matter how ordinary you are, but when God called you, God has a purpose in your life. May nakikita ang Diyos na pwede mo palang magawa. Ang kailangan lamang natin ay i-discover. Alamin. No? I-discover mo saan ano ang strength mo. Now, once na ma-discover na po natin ang ating mga strength, meaning may mga potential leaders na po tayo, kailangan na po natin silang i-build up. Ibig sabihin, kung tayo leader, ako ngayon, leader ako ninyo, nakita ko ang inyong mga potential, gumagawa ako ng paraan para ma-develop kayo. Ayan. So, marami pong mga pamamaraan na ikaw ay mas lalo pang mahasa, mas lalo ka pang ma-develop, at yun po ang ginagawa natin dapat sa loob ng church. The same way, kahit sa inyong mga grupo, kung meron man kayong mga grupo, sa inyong mga small groups, no? Sa inyong mga ministries, dapat pag may nakitaan ka na isang taong may potential, ang unang gawin mo ay i-develop siya into a leader na nararapat para sa kanya. Right? So, you must have the best strategy. O baka isipin ninyo, the best, yung pinakamagaling talaga. Paano kung hindi magaling ang strategy mo? Hindi po yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng ating best strategy ay, number 1, believe on them. Ayan. Ika nga, pagka nandito, meron kang mga na-training na mga workers, dapat maniwala ka sa kanilang kakayahan. Pagbigyan mo sila kasi sa totoo lang hindi tatagal yung tao na hindi niya naramdaman na may silbi siya. So ang una po nating gawin ay maniwala tayo sa kanila na may kakayahan sila. Ayan. Pangalawa po ay i-encourage natin sila. Ayun. Ito po yung mga strategy. Una, maniwala ka sa kanilang kakayahan. Pangalawa, i-encourage mo sila na kaya nila ang mga task at kaya din nilang ma-develop ang kanilang mga sarili. Yan, i-encourage mo sila. So kahit actually sa ordinaryong empleyado at ikaw ay manager, kailangan maniwala ka na may kakayahan ng iyong empleyado. And then pagkatapos, i-encourage mo sila kasi karamihan sa kanila, natatakot lang naman talaga, pero may kakayahan naman, kaya lang natatakot. So alam nyo ba mga kapatid, na kahit magaling ka, kung matakotin ka, wala kang magagawa. Wala kang may ma-accomplish. Takot ka eh. Kahit sabihin pa natin na, for example lang, napakagaling mong, sabihin na lang natin, napakagaling mong mekaniko, for example. Pero takot ka na baka masira yung makina, pag ginalaw mo, hindi mo gagawin. So, hindi ka mag-improve. So, marami po yung may takot at yun ang trabaho ng isang leader. Tanggalin ang takot at bigyan ng confidence. So, kahit sa ating mga sarili, ganito rin po, maniwala tayo sa ating sarili na may kakayahan tayo. At i-encourage natin ang ating sarili na kaya natin to. Because what you can do is only limited on what you think. So you think and therefore you are. So if you think you can, you can. If you think you cannot, you cannot. Ganun lang po yun. Pag sinabi mong po pwede, sa iba hindi, pero sa'yo may conviction kang pwede, mangyayari yan. Gaya for example, mga kapatid, si Magellan, naniniwala siya na kaya niyang ikutin ang buong mundo. Hindi po siya pinaniniwala ng marami dahil imposibleng maikot ang mundo. At maraming naniniwala at the time na ang mundo ay hindi naman bilog. Ngayon, pumunta siya galing po siya Portuguese. Portuguese po sila, no?
galing sa Portugal, wala pong pera ang hari ng Portugal. Kaya siya napunta sa Espanya. Nung napunta siya sa Espanya, wala ring pera ang Espanya. Kasi alam nyo ba kung bakit walang perang Espanya sa mga kapanahunan na yon? Kasi nagkaroon po ng Jewish Inquisition doon na pinang-sequester ang lahat ng mga gamit ng mga Hudyo. Pinalayas nilang Hudyo, hindi nila alam. Yung may hawak pala ng mga negosyo at ng bangko, mga Hudyo pala. Kaya nawalan ng pera ang Espanya. So sabi ng hari ng Espanya, si King Philip, sabi niya, sige, pero wala akong may bigay sa iyo na budget. Ang pwede lang ay ang mga lumang barko ipaayos. At dahil walang sundalo na pwede may sama sa iyo, ang mga bilanggo ang ipasama natin sa iyo. Eh kung ibang leader yon, ayaw na. Eh sa isip ni Magellan, sige pwede yon. Kaya ko yon. Oh. Anong nangyari? Kinumpuni ang 5 barko. Pagkatapos, yung lahat ng mga yung bibitayin na, yun ang kinausap. Pag kayo sumama at makabalik kayo, malaya na kayo. So imagine ka, ikaw leader, 5 barko mo, puro second hand, kinumpuni lang. Tapos ang lahat ng iyong tripulante, mga bilanggo. Gaano kaya kahirap yun? Pero ang desire at ang paniniwala ni Magellan, kaya niyang ikutin ang mundo, nangyari po yun. At naglayag sila, nakita nila, binaybay nila yung Amerika pailalim, umikot sila sa Argentina, hanggang sa umakyat sila ng konti, at nakarating po sila ng Pilipinas. Unfortunately, nasubrahan siya ng paniniwala na kanyang tapusin ang mga natives. Doon naman siya natira ni Lapu-Lapu at hindi na siya nakarating ng Espanya. Pero yung kanyang sekretaryo na si Pigafetta, naka-uwi. At ang kanilang Filipino interpreter, naka-uwi din. Pero hindi pa po Filipino ang tawag doon, native interpreter. At siya ang nagpangalan sa bansang Pilipinas or Philippines in honor of King Philip. Pero nakauwi sa Espanya at napagsabi nila ang mundo ay bilog. Ayan. So, dito natin makikita ang ating magagawa na limitahan lamang ng ating paniniwala. So, if you think you cannot, you cannot. But if you think you can, you can. May power po ang ating kaisipan. Now, ano pa? Next is, share with them. So, bilang leader ka, dapat isi-share mo sa kanila mga experience mo, mga natutunan mo, kung paano na mag-improve or paano magawa ang mga bagay-bagay. Kagaya niyan, for example, may mga tao na hindi naman ganong kagalingan. Pero bilang leader, alam mo, kaya mo silang turuan, mangyayari yon. No? Kaya mong gawin na maging magaling sila. And siyempre, ang panghuli po natin is trust them. Yun pong pinakamalaga. Trust them because if you cannot trust them, you cannot give them anything and they will not improve. Pag hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo in-encourage, hindi ka mag-share sa kanila ng natutunan mo, at hindi mo sila pagkatiwalaan, wala pong mangyayari. Kaya ito pong 4 na ito, magandang strategy po ito para ma-develop natin ang ating mga leaders. Ayan, that is why, ang ilan po sa inyo dito, dinadaan muna sa prayer leader, ayan, dinadaan muna sa song leader, dinadaan sa offering leader, ayan, hanggang sa unti-unti kang bigyan ng pagkakataon na maging MC sa afternoon service at MC na bandang huli sa morning service. And ultimately, malay mo may kakayahan ka na magiging pastor. So ganun po yung nangyayari, no? So we trust them to do things na kaya po nila. That's one of the dapat alam ng leader
kung ano ang kaya ng isang tao at hanggang saan. Kasi ganito rin po yun. Meron din po itong danger. Kasi baka maaga siyang masabi natin mabasag. Pag ilagay mo sa sobrang pressure, baka maaga siyang mabasag at mahirap ikumpuni. For example lang, yung bagong sasakyan, pagka nabili po natin yan, sabihin natin, galing sa factory, pag inasimbol po yan, hindi mo pwede ihataw yan. Hindi mo po pwedeng kargahan ng mabigat yan. Kailangan mo siyang paandarin ng paandarin, patakbuhin ng mabagal, wala masyadong laman, hanggang sa umabot siya sa ilang daang kilometro. At dadagdagan mo na naman ulit ang speed hanggang sa ito ay umabot ng 50 kilometers per hour, makarating ng 500 kilometers ang kanyang biyahe, hanggang sa 1,000, dagdag ka ng dagdag, hanggang sa matapos. So, hindi mo siya pwedeng biglain. Kahit gaano kagandang makina, kahit gaano kalaki ang makina, pag binigla, nababasag, nasisira. Kaya nga, sa atin, ang sistema na po natin is that we give assignments one at a time, maliit-liit lang muna, hanggang sa ma-expose ka, hanggang sa umabante ang iyong kakayahan para magamit ka in full power, ika nga, and authority. Now, kagaya niyan, kapag ang sasakyan ay naayos na ang tawag po dyan ay break-in. Pag na-break-in na siya, pwede mo siya kargan ng kargan. At hindi na siya basta-basta lang nasisira sa tamang paggamit. So, tandaan natin mga kapatid, that nurturing, kasama po yan, has the ability to transform people's lives. And nurturing benefits everyone. Alam niyo kapag ikaw kasi ay leader, kapag ikaw ay nag-nurture ng mga prospect leaders, ang lahat makabenepisyo. Makabenepisyo po yung leader, dahil makaproduce siya ng fellow leaders. Makabenepisyo rin po yung yung potential leader, because he will be trained. And he will know kung anong kakayahan niya. At siyempre, hindi natin alam kung anong kaya mo rito. Pagdating mo rito, meron niya magsasabi sa iyo na, ay brother, sister, ganitong gawin mo. Ayan. Naalala ko, one time, si Brother Armando, yung kasama ko dati, yung una kong pagpunta rito, siya yung kasama ko. Siya ay, hindi siya magpastor, pero siya ay parang isang hukom na nakaupo sa audience. And may isang preacher, may isang tinitraining na elder, at ang mannerism ay hallelujah, praise the Lord. So pagkatapos mag-preach, sabi niya, brother, halika nga. Alam mo ba na ang hallelujah, praise the Lord mo, 630 kapiraso? Medyo na-insulto yung brother, pero tinandaan niya. Ibig sabihin, palagi pala akong, may mga tao talagang, di ba, karamihan sa atin, meron tayong mannerism, na dahil sa nervyos po natin. Mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Nandito tayo ngayon sa bahay ng Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At tayo magpupuri, hallelujah, praise the Lord. O di ba, may mga ganon? At hindi natin nalalaman, meron. Ang makakaalam, yung nakaupo. Kasi annoying na ba? Parang, naano na sila na, ano ba naman yan? Puro na lang hallelujah, praise the Lord. Pero hindi mo alam yun. Meron din niyang, oh Lord God. Mga ganon na, bawat meron din na may narinig nga ako na lagi pag sinabi at sinabi niya hallelujah, praise the Lord. Ang akala mo ang sinabi niya hallelujah, praise the Lord, yung pala ay kanyang mannerism lang. So at sinabi niya hallelujah, praise the Lord. Sabi na, sino nagsabi ng hallelujah, praise the Lord? Yung pala, hindi yon, dugtong lang ng kanyang mannerism. So may mga bagay na hindi natin alam, ang makakaalam lang, ang nasa Pero maraming tao dyan ang hindi kayang magsabi sa iyo niyan.
Kasi natatakot baka mag-backslide ka. Ah, so, pero itong brother na ito, believe ako, pagkasunod na assignment ng preaching nung ano na yon, sabi niya, pagkatapos, sabi niya, brother, alika, good news. 350 na lang. Pero ibig sabihin, naging conscious na rin yung tao sa kanyang sarili. So, kung minsan, mga kapatid, no, tayo po ay madidevelop. Hindi kasi tayo madidevelop kung nakaupo lang at nakikinig lang. Sa totoo lang, kapag nakikinig ka dyan, parang ang dami mo pang alam kaysa nakatayo rito. Minsan sinabi mo, pero sa totoo lang, dapat ang sasabihin niya, dapat ang sinabi niya ganito. Parang ang galing-galing mo pa. Pag nakaupo ka, pero pag ikaw na nandito, hindi mo na maalala kung ano mga pinagandaan mo. Pati nga sa listahan, parang malabo, hindi mo na malaman kung saan ka na banda eh. Kumbaga, unti-unti, nawawala yung ating mga bagay na ito. Itong mahalaga kapag pinagkatiwalaan ka. Na kahit alam ng leader na hindi ka pa ganun kagaling, pero pagkatiwalaan ka, ang gagawin mo, sisikapin mo rin. Di ba? Magsisikap ka. So, everybody benefits. Nakakabenepisyo ang bawat isa. And tandaan natin na people are more productive when nurtured. Ganon din ang mga tanim, mga puno, lumalago kapag ito ay inaalagaan. Kapag hindi inaalagaan, mamamatay. Right? So, nagkakaroon din ito ng ma-develop yung kanyang sarili, ma-establish yung kanyang foundation pagdating sa pagharap sa tao or sa mga bagay kung saan siya magaling or nakikita na pwede siyang maging magaling. Alright? So, sabi pa ni Oliver Goldsmith, na isang 18th century writer, sabi niya, people seldom improve when they have no other model but themselves to copy. Naintindihan niyo bang ibig sabihin ni Oliver Goldsmith? Kung wala kang sinusundan na modelo, ang sarili mo lang, hindi ka mag-i-improve. Kasi wala kang basihan sa sarili mo. Ang feeling mo, sarili mo tuloy, magaling. Oo, pero hindi naman. No, tanda natin, no? Na tayo ng mga leader. On my part, I will provide you a model to copy. So, ang nangyayari, ang ginagawa po natin, ay ini-impart natin sa bawat isa. At ang nangyayari, ang mga pastors, sinusunod din nila ang sistema. Yan, that is why, mula po sa pagsimula po natin na mayroon po tayong vision to open new churches, yun po ang in-impart natin sa mga pastors. And ang una pong nag-implement niyan ay ang una din nating daughter church, which is the Taytay Church. Ang Taytay Church ang pinakaunang daughter church at si Pastor Nap nagkaroon din ng vision. So, sabi niya, bawat bayan ng Rizal, lagyan natin ng simbahan. That is why, kahit mahirap sa kanila, kahit medyo mabigat ang finances sa kanila, nagsisikap sila na makabukas sa Binangunan, makabukas sa Pililya, no? Makabukas sa Cardona, sa Antipolo. Ayan. And siyempre, kung wala kang vision, hindi mo maaabot yun. Dahil ang vision will give you reminders that you are going there. Yun po yung vision malagay na dandun ka, papunta ka doon. So, sinunod po yun ng Rizal, no? And kung tutusin, kahit po yung umabot na po yung kanilang connection sa Matnog, doon po sa Irusin, ay ang Rizal Group of Churches ay nanggaling po sa isang simbahan lang din. And dahil nga po na merong model, yun din ang magiging model ng iba namang simbahan, ng iba namang pastor na nakasunod.
So dapat tayo as leader will also provide as models, no? Ourselves as models to copy. Dapat may mga mapatunayan din po tayo. For example, how can I teach this vision kung wala rin naman akong experience na may vision akong natupad? So dapat nandun din po sa atin ang mga bagay na makita nila na pwede pala. So marami rin po ang na-influence sa ganito pong pananaw po natin na ang church ay pwede namang lumago, pwedeng magkaroon ng mga bagong simbahan. Dapat ganun po ang ating pananaw. Now, every leader must remember to lead others to do right is wonderful. To do right and then lead them is more wonderful. Ayan. Ibig sabihin, kung maging leader ka or madala mo ang mga tao para gumawa ng tama, is a good thing. Pero, kung maturuan mo sila kung ano ang tama at magabayan mo pa sila, that is more wonderful. Kaya lang, it is more difficult. Yan, mas mahirap lang. Pero ito po ay kasama sa ating pong mga trabaho bilang mga leader. Alright, now, paano ba tayo mag-nurture ng mga potential leaders po natin? Number 1, choose a leadership model for yourself. Ibig sabihin, kung ikaw ay mag-nurture ka ng mga leaders. Kung ako, mag-nurture ako ng mga leaders, dapat may model akong kukopyahin. Yung iba, kumukopya sa leadership style ng, like for example, G12. Leadership style ng kay Rick Warren. Ano? So, naghanap sila ng model na dapat nilang sundin. Kasi ang advantage nito, hindi mo na kailangan masyadong mag-research, no? Hindi mo na kailangan masyado pang mag-experience ng failure kasi tuturuan ka na nila kung ano ang effective, anong hindi. So, hindi mo kailangan trial and error. No? Parang ganon. However, you must also choose a good model of leadership. So, kapag namili po tayo ng magiging model, so kung ako, leader ako, tapos in-nurture ko kayo, anong leadership ang aking susundan? Anong klaseng style at strategies ang aking susundan? Pero may mga questions po dapat tayo na ilagay sa ating kaisipan bago po tayo mamili. Number 1, maganda ba ang leadership niya? Yan. Number 2, ang kanya bang leadership ay napatunayang effective sa mahabang panahon? Yan, kasi madaling maggawa-gawa ka ng leadership strategy, pero kung hindi ho yan naging effective sa sunod ng mga taon, walang silbi, no? Kaya kailangan, kumbaga, proven by time. Number 3, ang kanya bang karanasan, makarelate ka ba? Ang kanya bang mga challenges, ang kanya bang mga struggles, makarelate ka ba bilang isang bago or batang leader? Makarelate ka ba na masabi mong parang kagaya din niya ng aking challenges? Now, most of the time, pagka ikaw ay pioneering pastor, pioneering means you open. Ikaw yung nag-open. Lahat ng pioneering, halos similar ang mga challenges. Lahat naman ng sumalo ng church. Pag sinabing sumalo, ibig sabihin, may church na iniwanan ng pastor, sinalo. Pare-pareha din, may similarities din ang mga challenges. Now, kung siya ay leader na nagsimula sa zero, nagiging, masabi po natin na pioneering pastor siya. Mula talaga sa zero, wala talagang established na church, walang building, walang gamit, walang, kung may tao man, isa, dalawa katao, isang pamilya.
Kapag yan ay nakita mo, at sa iyo ganun din, nagsisimula ka rin, ibig sabihin, pareha kayo ng circumstances. Pareha kayo ng mga challenges. So, makakuha ka ng lesson mula sa kanyang challenges na maisip mo, ay dati-dati ganun. So, kagaya sa akin, kung nadanasan ko ang mga yan, ang aking ginagawa naman is to share it to everybody. Kasi marami ako nakikitang mga leaders or soon to be leaders na sa maliit na bagay na ano sila, na bumabagsak. No? Maliit na bagay, mabilis silang mag-quit. Mabilis silang mawalan ng gana sa maliit na bagay. And so, yung aking karanasan, yun ang pinupulot ko para ipakita sa kanya na dati ganun nga itong aking naranasan. Mas malala pa nga dyan, pero na-overcome. So, ibig sabihin, mabigyan siya ngayon ng kalakasan na kaya pala i-overcome ito. So, kung dapat ay pag pumili po tayo ng kung mag-nurture man tayo, meron po tayong model of leadership. And then, ang strength ba ng leader na ito ay applicable din sa iyo? And number 5, do you share the same vision and purpose? Pareha ba kayo ng pananaw? Pareha ba kayo ng nakikita sa gawain? So, mahalaga po, no? Although, honestly, on my part, I was alone. We have no leaders, at kung may leader man tayo, hindi man natin sila pwedeng laging available para makausap. When I started the vision in Cubao, honestly, wala po akong may kinupyan. Wala po akong may kinupyan na naghanap ako ng tao na kukopyahin. Actually, ang aking pinaka-model na binigyan ng pag-aaral at inobserbahan at pinag-aralan, at may mga textbook din tungkol doon, ay ang vision ni Jesus Christ. Kung ano yung vision niya, doon na lang ako sumunod. Hindi actually itong vision na ito actually ay ayon sa pagkaunawa ko sa gustong mangyari ng ating Panginoon. So mula doon ay nag-aral na lang tayo ng kung anong klaseng leadership. So marami pagbabago, maraming palipat-lipat, pero may mga bagay talagang hindi rin effective sa atin. Kahit anong gawin natin, so tanggapin natin yon. Yung mga bagay na yon, hindi po lahat ng ating ideya okay at maganda. Ganon din po yan, no? Sa inyo na mga mini-mentor natin, kapag may ideya po kayo at hindi po natin ito i-materialize, ibig sabihin hindi natin tatanggapin, huwag po tayong ma-offend. Kasi hindi naman po ibig sabihin na pangit yung iyong sistema, kundi maaring naranasan na po yan, kaso hindi lang po naging effective. Now, kung ikaw ay potential leader and willing to be mentored, for example, kayo, or sa ilalim ninyo ngayon, meron pong willing na i-mentor, ito po ang mga guidelines para po sa mentoring relationships. So, for example, ikaw ay pastor or leader or elder na gusto mong ma-mentor ka into a leadership level. Una sa lahat, ito po yung mga guidelines po natin. Number 1, clarify your level of expectations. So, ibig sabihin, anong ini-expect mo sa leader na ito? Anong ini-expect mo sa mentoring na makukuha mo? Now, tandaan po natin the goal of mentoring is improvement, not perfection. That's the goal of mentoring. Improvement, not perfection. And masabi po natin na only few people can be truly excellent, but all of us can become better from where we are. And that's mentoring is based.
So, ibig sabihin, kaya ka nagpa-mentor kasi gusto mo mag-improve. Now, tandaan natin, you cannot find a mentor that is lower than you. For example lang, mga kapatid, gusto mo mag-mentor ng mga additional na mga leaders. For example lang, gusto mo mag-produce ng maraming leader. Kanino ka magpa-mentor kung gusto mong mag-mentor ng mga leaders? Alangan na magpa-mentor ka doon sa wala pang may na-produce na leader. Paano kanya i-mentor kung wala pa nga siya may na-produce? Natural, doon ka magpa-mentor sa may na-produce na may naranasan na. So, ibig sabihin, ikaw ang, kumbaga, maghanap ka ng mentor na sapat sa iyong pangangailangan or sapat sa iyong gustong matutunan. Now, take note mga kapatid, na hindi lamang tayo na dito lang sa church makahanap ng mentor. Meron pong mga mentors na, kagaya niya for example, mentor sa leadership. Meron po dyan sa labas na pwedeng mag-mentor sa iyo ng mas mataas pa sa leadership. Now, mag-mentor sa iyo sa evangelism. Yung mga may kasanayan na sa evangelism, doon ka magpa-mentor. Yung may kung gusto mong magbukas ng gawain, magpa-mentor ka doon sa may experience din sa pagbukas ng gawain. But generally, you have to remember this, that every time you look for mentoring, that means you are looking for improvement of yourself. Now, generally, the goal of mentoring is improvement, not perfection. Perhaps, only a few people can be truly excellent, but all of us can become better. Ito po ang ating isipin lagi. Can we be more better than yesterday? Pwede ba tayong mag-improve mas maganda pa kaysa sa kahapon? Now, number 2, accept a subordinate learning position. Ayan. Alam niyo, mahalaga po ito, mga kapatid, accept subordinate learning position. Every leader, potential leaders, student leaders must have this attitude. You have to accept that you are subordinate. You have to accept that you need to learn. So you are a student in a student position. Napakahirap. Alam nyo ba na minsan ang ating pride, no? We don't let ego get in the way of learning. We should not, no? We should not let our ego get in the way of learning. Tingnan ninyo ito, mga kapatid. Marami sa mga Pilipino, ayaw nila na ang magturo Pilipino. So, pagka Amerikano, maisip nila, siyempre ang mga Amerikano yung magtuturo. Unfortunately, wala rin silang natutunan sa mga Amerikano. Kasi number 1, hindi rin nila masyado naintindihan ng English. Number 2, iba ang karanasan ng Amerikano sa karanasan ng Pilipino. Ibig sabihin, mangyari na siya ay nagbubukas ng gawain doon, pero alam nyo ba, malayong malayo ang sistema ng churches sa Amerika, sa Europa, kaysa dito sa Pilipinas? Dito talaga ba, sabi mo talaga, parang wido-wido lang talaga. Dito sa Pilipinas, wido-wido lang ang style. Oh. Kaya nga, pag napunta ka doon sa Amerika, iba ang sistema. So, dahil nandito ka ang setting mo, the best na maging mentor mo, yung taga rito din, na nakaranas na, ng maaring madanasan mo pa, na hindi mo na kailangang madanasan. Ayan. So, trying to impress the mentor with your knowledge or ability will set up a mental barrier between you and the mentor. Ibig sabihin, may mga taong parang gustong magpa-impress na marami siyang natutunan, marami siyang kakayahan, no, ikumpara sa mentor, diyan pa lang ay magbibigay sa atin ng barrier na hindi na po natin matanggap na ang mga bagong matutunan po natin dahil ang feeling po natin
magaling tayo sa kanya, magaling ka kaysa sa mentor mo. And it will prevent you from receiving what he is giving. Ayan. So, mahalaga po, no, na meron po tayong tinatawag na ever learning spirit. Ayan. Always learning spirit, no? Number 3, respect the mentor but don't make him your idol. Yan yung mahirap. Minsan may mga young preachers, gustong-gusto nila yung preacher na yan. Pati ang galaw, pati yung mga ekspresyon, kinukopya. Naalala kong kwento ni Brother Name at Sister Debra, na meron silang isang kilalang magaling na preacher, tapos nag-preach sa kanila. Nung nag-preach sa kanila, magaling, nagkaroon ng revival. Napunta ngayon sila sa isang church na ang nag-preach doon ay isang batang preacher din. Abay, kinupya pala yung preaching nung matandang pastor ng magaling na preacher na yon. At pati ang lahat ng salita, kinupya. Ito pang matindi, pati ang paglakad-lakad sa bangko, kinupya din. Sabi ni Sister Debra ni Brother Nemi, sabi niya, ibang klase ito, talagang kopyang-kopya. Parang wala man lang siya, may iniwan kahit kunti para hindi kopyahin. So minsan, may mga, tayo na gusto natin maging kagaya ni Jeff Arnold, kagaya nila ni Manggun, kagaya nila ni Carpenter, kagaya nila ni Matthew Ball. Yun minsan yun ang mga inano natin, mga dinidesire po natin. Now, tandaan po natin, mga kapatid, na sa isang mentor, kunin mo ang matutunan mo, pero wag mo siyang i-idolize. Mahirap na parang idol mo siya. No? Kasi ang idol is a sin in itself. Idolatry na yun eh. Di ba? Kaya nga pag sinabi mong idol, idolatry yun. No? Ang ibig sabihin kasi nito, matuto ka but be yourself. Try to be yourself. Iba ka iba rin siya. Hindi, wag mong sundin yung mga style niya, yung mga, so kung ano ka, ikaw yun. At malalaman lamang yan, mga kapatid, may trademark kang sarili. No? Hindi ka copycat. Yan. Hindi ka kakopya ng ibang mga magagawa. So kung ikaw, hindi mo pa, kumbaga hindi mo linya, yung talagang masyadong umpire, masyadong maapoy na klase ng pag-preach, you don't need to. Di mo kailangan. Ang kailangan mo lamang is well-prepared ka because anointing will follow after preparation. Tandaan po natin yan. Maraming mga pastor nagsasabi, sabi ng Bible, kapag nakaharap kayo sa mga hari, hindi nyo kailangang paghandaan kung anong sasabihin ninyo dahil ang Holy Ghost ang magbibigay sa inyo kung anong sasabihin. Tama po yun. Pero sinabi ng Panginoon yun sa mga apostol dahil ang punto po doon ay kapag tinawag ka nila, akusahan ka at sasagutin mo ang kanilang mga akusasyon tungkol sa Panginoong Hesus, hindi mo kailangang mag-aral kung anong debate ang gawin mo sa kanila. The Holy Ghost will help you. Pero iba po yung magturo ka rito at mag-preach. Because the Holy Ghost will just follow if you are prepared actually. Tandaan po ninyo ito mga kapatid, kapag hindi ka kasi nakahanda, una, walang direksyon kung saan ka papunta. May napuntahan ako na lagi nag-invite dati sa akin isang church. Sabi ng pastor sa akin, "Pastor, imbitahan kita magsalita ka doon sa meron kami assembly." Okay. Sabi ko, "Ano po bang tema nyo, pastor?" Sabi niya, "Kung anong ibinigay sa'yo ng Panginoon, yun ang tema."
Sabi ko, anong araw, Pastor? Sabi niya, kung anong palagay mo inano ng Holy Ghost na pupunta ka doon, yun yung araw mo. Sabi ko, mga anong oras kaya, Pastor? Sabi niya, kung nandun ka na at naramdaman mo na pinapasalita ka ng Panginoon, magsalita ka na. Aba, ibang klase. Hindi mo alam kung anong sasabihin mo, hindi mo alam kung kailan ka pupunta, hindi mo alam kung anong oras ka. Sabi niya kasi dito, kailangan ang Holy Ghost ang gagalaw. Alam niyo mga kapatid, minsan na nila yan misinterpretation po yun. Ano po, sa gusto ng ating Panginoon. O, tandaan natin mga kapatid na maging si Apostol Pablo, kung yan lang din naman, ba't pa siya nagbabasa? Ang sabi niya kay Timoteo, pag napasyal ka sa akin, huwag mong kalimutan ang aking mga aklat na dalhin. Eh kung pwede naman pala Holy Ghost na lang magbigay sa iyo ng kung anong sasabihin mo rito, eh ba't kailangan pa ni Apostol Pablo ng mga libro para mag-aral? Kaya nga po mga kapatid, dapat sa atin, nag-aaral tayo, but you allow the Holy Ghost to move. For example lang mga kapatid, maraming beses in my experience, may mga time na handang-handa na ang aking mensahe. Pero pagdating dito, hindi siya ma-deliver. So ngayon, kung ipilit mo yun, hindi yun ang kalooban ng Panginoon eh. So may mga time, alam nyo ba na may mga time na dito lang nagawa ang mensahe, pero gumalaw naman ang Diyos. Pero hindi po yan linggo-linggo. Imposible pong mangyari linggo-linggo. Gawin mo, pero kung hindi mo pwedeng gawin yan, kung wala ka talagang may pinaghandaan hanggang doon sa linggo ng umaga, tapos sabi mo, Lord, bahala ka na God. Bahala ka na Lord. Ikaw nang bahala maglagay ng mga salita sa aking mga bibig. Minsan, pagbigyan ka ng Diyos one time. Pero pagka ginagawa mo na yan lagi-lagi, inaabuso mo na ang provision ng Diyos at lumalabas, katamaran mo na. Yan. So ngayon, tandaan din natin, mga kapatid, na ang paghahanda ay mahalaga. Lalo na kung baguhan ka. That is why, kung baguhan ka, binibigyan ka ng linggo o buwan para paghandaan. Alam niyo kahit pag-MC lang dito, dapat paghandaan mo yon. Pero, ito ang tandaan niyo. Kapag gumagalaw ang banal na espiritu sa service, huwag mong ipilit ang naihanda mo. Huwag mong ipilit ang iyong programa. Pakiramdaman mo. Pagka ang banal na espiritu ay so what kung hindi mo maubos ang pinagandaan mo? Eh di meron pa namang next time. Oh. Sa akin kung minsan dong ako'y nag-MC pa, ang dami kong mga hinahanda, may mga set of mga kwento, mga verses, mga Pero may mga panahon na hindi mo kailangan sabihin lahat 'yan. Kapag mo yan, kung minsan mga kapatid, baka magkasala tayo na dinadrag lang natin ang oras ng Panginoon. So kung ano ang naramdaman na ito na yung gumalaw ng Panginoon, huwag mo nang i-quench. Yun ang sinasabi ng Bible, quench not the Spirit. Ibig sabihin, pag gumagalaw na ang banal na Espiritu, huwag mo nang i-quench. Ibig sabihin, alam niyo ba kung anong quenching? Nagbabaga na, sinausaw mo pa sa tubig. Yun po yung quenching. So, pakiramdaman po natin yan. Pagka gumagalaw ng Panginoon, kahit na meron ka pang gustong sabihin, okay lang na hindi mo masabi. Hihayaan mo na ang Panginoon. Meron pang mga bagay ko minsan. Hindi gumagalaw ang Panginoon. Pagka hindi gumagalaw, bilisan mo na, wag mo na i-drag. Pasa mo na lang sa sunod. Kasi hindi nga gumagalaw sa iyo eh. May mga time pong nangyayari yun. Hindi ibig sabihin na hindi ka anointed. May ibang direksyon lang ang Panginoon. Alright? So, now ngayon, kapag meron po tayong nakikita na isang magaling na preacher, huwag po nating isipin na kailangan makupyang-kupya ko yung style niya. Ang galing eh, ang ganda eh. Hindi po tama yon because you are what you are. You're different, you're unique, and God has a gift for you. You have your own gift, at yun ang in-nurture mo.
be yourself. Ikaw yun eh. So, wag mong gawing i-idolize mo kasi respect allows us to accept what the mentor is teaching, but making the mentor an idol removes the ability to be objective and critical. Ito po yung dalawang bagay na ito are the faculties we need for adapting a mentor's knowledge and experience to ourselves. Kung inyong makikita mga kapatid, si Elisha ay may ibang ugali kay Elijah. Ayan. Si Joshua may ibang ugali kaysa kay Moses. So dito po natin makita, pero ang tinuro ni Moses, nakuha ni Joshua. Ang tinuro ni Elijah, nakuha ni Elisha. Pero Elisha is Elisha and Elijah is Elijah. So ganun din po tayo. May mga bagay na gusto natin yan, sana ganyan ka, pero you don't need to. Just allow God to lead you kung ano man ang gusto niyang gawin para sa'yo. And okay, now, number 4, immediately put into effect what you are learning. Ibig sabihin, pag may natutunan ka, dapat gawin mo na agad. Yan. Ilagay mo na kaagad sa iyong isip. Now, in the best mentoring relationship, what is learned comes quickly into focus. Learn, practice, and assimilate. Yan. Pag may natutunan ka, gawin mo na agad. Huwag mong sabihin na, gawin ko yan sa future. Kasi kaya nagkaroon ka ng interest dyan, it's because you are experiencing that. And when you are experiencing what he is saying, that means you need to learn from that, then practice it, and assimilate. Number 5, reward your mentor with your own progress. Ayan. Alam ninyo mga kapatid, siyempre nakakatuwa sa isang mentor na maalala, mabigyan ng minsan mga gifts. Pero alam nyo bang pinaka-the best na gift sa isang mentor? Kung ikaw na kanyang na mentor ay naging progresibo. Yan. So that's the best gift. So maganda rin na mapasalamatan mo siya, nagkakaroon ka ng tinatawag natin na acknowledgement, meron ka mga binibigay, naalala mo siya, that's fine, that's good. Pero the best reward that you can give to your mentor is your own progress. Kagaya niyan, for example, kung ako ay kami ni Pastor Rod, di ba? Minsan napupunta kami sa malayong lugar. Matagal. Sa totoo lang, hindi po ganun. Wala pong church na or pastor na willing umalis ng ganong katagal. No? Pero, because we keep you, na-training natin kayo sa malawak na isip, na may sense of responsibility, at naintindihan natin ang mga nangyayari, ibig sabihin, you can do with or without my presence. So, kung ang church na ito ay napupuspos pag wala ako, maraming mga pastor nagmamalaki pa nga eh. Ay nako, alam nyo naman yan sa church, pag wala ako, ay nako, wala na, hindi na napupunta. Parang minsan proud ka pa. Ako hindi ako proud sa ganun. Paano ka maging proud? Ibig sabihin, palpak ang pagtuturo. Na lumalabas, kaya sila nandito, kaya kayo malakas dahil sa pastor nyo malakas or magaling magturo. Hindi ganun dapat eh. Dapat ang naituturo, nailagay natin sa ating mga sarili nating kaisipan at puso na kahit ang pastor wala rito, you can still function. The church is still there. Ang lahat ng mga bagay nangyayari ng maayos, mga kapatid. At tandaan ninyo na hindi rin naman namin aabusuhin ang ganoong klaseng mga pagtsatsaga ninyo
sa pagtulong sa gawain, may mga pagkakataon lang na hinihingi ng sirkumstansya. May mga bagay lang na hinihingi, ng pagkakataon. Na kagaya niyan, ano po, sa darating na naman po na June, si Pastor Rod ay mauna pupunta sa Italy. So, nandito pa naman po ako. Pero pagdating po ng July, ako naman po ang aalis at si Pastor Rod naman ang nandito. Kay Pastor Rod medyo maiksi lang, 6 weeks lang siya. Pero sa akin, medyo mahaba dahil kukunin ko ang weeks na kinapos siya. Dapat hati kami. Kasi 9, ano yun ilang weeks ba? 12, 13 weeks. Mga 14 weeks. Lahat. In 3 months. Dapat, tig-7 kami. Kaso 6 lang siya. So, napunta sa akin ang kulang. So, nagiging 8 to 9 weeks po ako na mawawala. Nevertheless, that would be my third travel. And hopefully, maaring yun na rin po ang huling pagkakataon na aalis po kami ng ganong kahaba. Ganon pa man, ang aking nakikita na hopefully, ang mga na ituturo po natin dito ay pumapasok sa bawat puso at kaisipan ng lalong-lalo na ng ating mga leader. Na the more na wala po yung leader, the more na nagsisikap tayo na mapunuan ang mga kakulangan. So, ako naniniwala mga kapatid, na sa akin, kung aalis ako, at alam naman ninyo, hindi naman po yun bakasyon, hindi rin naman po yung gala, yun po ay isang mission trip. Ako'y natutuwa na makikita na kung ano ang aking pag-alis ko ay mas lalo pang improve sa aking pagbalik. So, hindi ko po yun ini-interpret na parang, hindi nyo naman pala ako kailangan Hindi ganon. Hindi ganon dapat ang ating interpretation. In fact, dapat matuwa tayo kasi natuto sila at ang pagtuturo ay naisabuhay or naipractice. Now, if you bilisan natin. If you show appreciation, take note puri kayo ng puri sa leader. Puri kayo na Allah, ang galing ng leader namin. Thank God sa aming leader. Okay. Pero wala ka namang progress. The mentor will experience failure. Yun po yun ang katotohanan. Kasi para sa ano po na nandito ako or nagtuturo, ang purpose nito is for you to learn. Now, kung nandito lang ako para mapalampas lang natin ang Monday, para lang maitawid natin ang linggo, wala pong silbi ang mga bagay na yun. That is why, when you do Bible study, wag nating isipin na para lumampas lang ang Bible study, para matapos lang, at least matapos mo lang yung assignment mo sa Bible study. Hindi po dapat ganun ang iniisip natin. Kung mag-Bible study tayo, ang ating iniisip na ikaw ay ginagamit ng Diyos para na ang mabuting balita, ma-impart mo sa mga taong ito. Yun ang ating iniisip. Hindi natin iniisip na para matapos lang ang assignment mo or matapos lang yung Sabado, mga kapatid. Hindi po maganda yung ganun. Hindi ibig sabihin, hindi natin naintindihan yung purpose. Bakit tayo nandun? Kaya ka nandun para sa kaluluwa na nakikinig sa'yo. So, your progress is the highest reward of a mentor. Now, strive for growth and then communicate your progress. Ibig sabihin, huwag nyo rin kalimutan na ipaalam sa inyong mga mentor ng magandang nangyayari sa buhay ninyo. Ayan. So, kahit ngayon, may mga time na kuminsan may mga nagme-message sa akin, wala na sila sa ating church, pero sabi nila, Pastor, ano man ang nangyari, gusto kong malaman mo na ang lahat ng natutunan ko ay dahil sa iyo, at kung ano man ang mga nagawa na accomplish
ay yun ay dahil sa mentoring na ginagawa mo sa amin noon. So, may naghiwa-hiwalay man by circumstances, but at least in their minds, they know the importance of the mentor, kaya sila nakarating sa ganong klaseng kalagayan. Now, pang-anim, don't threaten to give up. Maraming mga tao nagsasabi, Pastor, parang ayoko na talaga, parang ang feeling ko kasi parang hindi ko na kaya, parang gusto ko nang mag-quit. Alam niyo, marami akong kinausap along the way sa Bible School. Nagpaalam, gusto magpaalam. Talagang ginawa ko ang lahat para makatapos ng pag-aaral sila at pero wala rin silbi. Sa totoo lang, pag mayroon ka palang ganitong klaseng spirit na mahina, lahat na lang, kaagad-agad, give up, wala palang silbi. Nauulit. Nagsasayang lang ng oras, parang naubuhos mo na ang lahat ng meron ka. Tapos, another circumstances happen, nawawala lang din naman pala. Kaya nga, no, sa atin, bilang mga leader and future leader, do not threaten your mentor or anybody that you will give up. Hindi po magandang ugali yon. Huwag kang magsabi na, di kung ganyan na lang, di resign ako. Hindi po maganda. O, kayo na lang yan. Di ayoko na. Hindi rin po maganda. Okay? So, kung hindi mo na talaga kaya, pwede ka naman mag-resign. Kasi may focus ako na, hindi ko, sa feeling ko, hindi ako effective. I will tender my resignation. Be formal. Hindi yung pag hindi masunod ang gusto mo mo silang takutin na ayaw mo na. So, napuna ko na sometimes pala ito po ay isang attitude. Isang attitude na dapat ay wala po sa atin. Okay? Do not threaten anybody, even your church. And do not attempt to bribe your church. Or masabi po natin na wag po nating i-kidnap for ransom ang church. Para bang ganito? Pag hindi mo gawin to, Pastor, magre-resign ako. Mga ganong mga sistema, no? Aalis kami. Sa akin naman, hindi ako nagpapahalata na gusto kong sabihin sa iyo, di sige. Hindi ako nagpapalata, pero binibigyan ko siya ng tamang pangunawa. Kaya maraming naging karasan na gusto ng ganyan, naghati-hati na yung church, pero nagawa naman ang paraan until na sila na mismo ang gumawa ng paraan para sa kanilang mga sarili. Right? So, let your mentor know you have a decision for progress and that you are a persistent person. Ayan. A determined winner. So, yun po nilalagay natin sa inyo. Yun po yung nilalagay natin sa inyong mga puso. Sabi nga ng ating Panginoon, for we are not given the spirit of fear. Di ba? Hindi tayo binigyan ng espiritu na laging natatakot. Kundi tayo ay mga winners. Dapat na ang bawat isa sa atin ay nakalagay sa ating puso, kaya natin itong ipanalo, kaya natin itong tawirin. And you will know, maintindihan mo na alam din ng mentor na hindi siya nagsasayang ng kanyang oras sa pag-nurture sa'yo. Ayan. So, hindi man ito utang na loob, mga kapatid. But this is God's process. Now, on my part, as a mentor and leader, ginagawa ko ito because God wants me to share to others and develop leaders after me. Now, sa inyo naman, ang inyo namang responsibilidad is to accept the challenge and determine on yourself na kaya mo ito.
at kaya mong tawirin. In fact, sa Bible school, natutunan ko na hindi sapat na may gusto lang ang tao na mag-aral. Kailangan determinado siyang tapusin dapat. Kaya maano mo ma-realize mo sa mga maano mo no sa actual events. Bakit napakahirap ng mga entrance exam ng mga prestigious na mga universities? Kasi sinisiguro nila na ang kanilang mga magiging estudyante talagang determinado. Kasi masama pala ang record sa isang universidad na sa kalagitnaan, kalahati ng kanyang estudyante nagsisialisan or tumitigil. Yan. Lalo na pagdating sa board exam, sa 10 kumuha, isa lang nakapasa, disgrasya. Alam nyo ba kung ano ang mangyayari? Buong reputation pala ng school, nakataya. Yan. So, alam niyo originally ang Bible school. Kami ni Brother Naime ang nag-formulate ng original na requirement ng Bible school. Unfortunately, hindi lang nasunod bandang huli. But in Cubao, nasunod po yan. Ang unang requirement ng Bible school, dapat ikaw ay worker na. Hindi ka baguhan, hindi ka yung in and out lang or basta may gana lang na young people. Dapat worker ka na. Dapat ginagamit ka na sa pulpito. Dapat ikaw ay napapadala na, nag-Bible study ka na para lang mapabilis ang iyong pag-aaral tungkol sa Bible, saka ka i-admit sa Bible school. Yun po yung unang requirement. At naglagay kami ng mission and vision that the Bible school is not to produce workers. It is to enhance and develop workers. Ibig sabihin, worker na dapat. I-develop na lang natin. Dadagdagan na lang natin. Yan. Napatunayan na dapat ang kanyang spirit na sa kanyang church na up and down, nandyan siya naglilingkod sa Panginoon. Maraming mga challenges, maraming hirap na dinanas, nandyan pa rin siya na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang nangyari, almost perfect ang na-produce ng Bible school nung time na yan. Masabi ko sa 10, siyam naging pastor. Sa na-produce sa Cubao. Oh, yung may pinadala nga dyan na parang hindi ganun pa kabihasa, pero worker na doon. May edad na, si Brother Sulpicio. Ngayon siya yung pastor sa Tibiao. Yung may isang taga-Kabangkalan, naging pastor din. May 2 taga-Bacolod, naging pastor din. Yan. So, kasi ang purpose is, sana, dapat ganun. Kaya lang, parang nangyari is, yung Bible school, parang, total, nandyan naman siya, available siya, malay mo, ma-develop siya. Pero hindi dapat ganun kung tutusin. Kasi sinasayang ng ilang mga estudyante ang oras ng teacher. Akalain mo pupunta ang teacher dito mula alas 6:30 hanggang mag-alas 9. Kapag nagturo siya, hindi po pwedeng wala siyang pinag-aralan. Binabasa ang text, ang lesson. And then, ito pang malungkot, ang estudyante may tablet, ang teacher wala. Ginagastusan ng estudyante. Pinapakain doon sa Visayas, pinapakain pa. May budget pa. Libre ang tulugan. Pero ang teacher, kahit pamasahe, walang allowance. Ganun kahirap yun. Kaya ang teacher, ministerial lang talaga ang puso. Ministerial lang talaga to help these potential leaders na ma-develop. Kaya nga na ilang beses, nung one time, kinausap ko ang nasa Bible school, huwag niyong sayangin ng oras ng inyong mga teacher. Kasi hindi po basta-basta. For example, sa akin, ako, nag-preach pa ako, ako sa Bible study. And then, magtuturo ako Monday to Friday.
So imagine ka, na load yun, matindi na load yun. No? So, gayon pa man, no? The best reward na maibigay po natin sa mga nagtuturo po sa atin na most of the time, wala po talagang bayad, wala po talagang kahit nga registration. Alam niyo ang mga leadership training, mahal po na training ito. Pero, it doesn't matter. What matters most is the result. So, dapat at nawa, ang mga bagay na natutunan natin, i-apply po natin agad. Alright? So, malapit na po tayo dahil hindi ko po tatapusin ang buong topic na ito. Halfway. By the way, ang susunod po nating mga Mondays, ilan sa mga pastor po natin na mag-online po tayo pero may face-to-face pa rin po. Online po tayo. No? So, ang next po na magtuturo, kadugtong po nitong topic ko, si Pastor Nap, sunod si Pastor Rod, sunod si Pastor Alvin Alvarez, and then sunod si Pastor Arnel. Then after ka Pastor Arnel, si Brother Naimi. So after kay Brother Naimi, so ako naman. So most probably, God willing, ay nasa Italy po ako niyan. Now, so kanina, how to nurture potential leaders, choose a leadership model for yourself. Yun po yung napag-uusapan natin kanina. Yun po yun. Ang isa. Pero ang pangalawa po is to build trust. Ayan. No, dapat ay pag mag-nurture po tayo ng potential leaders, dapat may trust tayo sa kanila. So may kausap ako na isang pastor na ang tanging niya lang sinasabi, iwan ko ba parang walang alam itong mga young people na ito. Parang wala silang gana sa Panginoon. Parang gano'n, parang ang nangyari is, parang namali yata ang Diyos ng pagbigay sa kanya ng tupa. Para bang hindi siya binigyan ng magagaling na tupa. Ang magagaling na tupa napunta sa iba. Parang gano'n ang nangyari. Which is wrong. No, tanda natin, wala pong church na pinapadala ng Diyos na magagaling na lahat. Lahat ay nanggagaling sa zero hanggang umangat. So, ang pagsisikap ng leader o ng pastor ay mahalaga para magkaroon ng maraming leaders and elders and workers ang church. Now, isa sa pinakamahalaga rito na nangyayari kapag tayo po ay nag-alaga ng magiging mga leader ay pagkatiwalaan po natin sila or mag-build po tayo ng trust. Because trust is the single most important factor in building personal and professional relationship. It is the glue that binds followers and leaders together. Now, pag sinabi nating trust, it implies accountability, predictability, and reliability. So more than anything else, followers want to believe in and trust their leaders. So, ibig sabihin, dalawa po yun. Kung ako ang leader, I trust you. And if you are the potential leader or student leader, you trust me. Yan. So, pinagkakatiwalaan mo ako na kaya kitang turuan, nagtitiwala rin ako na ikaw ay may kakayahan. So, it is always on two sides. Now, they want to be able to say, gusto ng mga tao talaga, someday, I want to be like him or like her. If they don't trust you, they cannot say it. No, sana ang ma-accomplish mo, gusto ko ring ma-accomplish. Dapat ganon ang kanyang maisip. Because if they don't, that means if they don't trust you na may kakayahan ka para tulungan sila na maging leader, they will not say it. Now, people must first must believe in you before they will follow your leadership. Yan po ang rules po dito. Now, leadership can only function on the basis of trust.
Tandaan po natin, mga kapatid, people will not follow a leader that they do not trust. It is the leader's responsibility to actively develop that trust in him from the people around him. Now, the trust and the respect cannot be bought, cannot be demanded. It is earned. And so, isa dyan ay ang maraming mga bagay na makapag-build ng trust. Number one, they trust you in time. Ibig sabihin, in both ways, you take time to listen and you take time to advise them. So, ibig sabihin, mahalaga na kung dinidemand nila at kailangan nila ng oras mo, kaya mong ibigay ang oras nila. Ang oras para sa kanila. At kaya mo ring bigyan ng time na payuhan sila. So, mahalaga po itong dalawang bagay na ito. May time ka para makinig, may time ka rin para magsalita para sa kanila or magbigay ng iyong mga payo. Number 2, ang trust. Puro acronym lang po ito. Respect po yun. Give the potential leader respect and he will return it with trust. Ayan. So, hindi lamang na ang subordinate or yung student or yung potential leader ang dapat mag-respect sa leader. But also the leader will respect his subordinates. No? He will respect the people under him. So, mahalaga po ito mga kapatid because kapag hindi po nire-respeto ng leader ang kanyang mga nasasakupan, hindi po magtitiwala ang tao sa kanya. So, ang letter U ng trust is unconditional positive regard. Ibig sabihin, kung anong klaseng tao siya, tanggapin mo siya. Tinatanggap mo siya. Hindi ka namimili kung siya may pera, hindi ka namimili kung siya professional at ang isa'y hindi. There is a unconditional positive regard of the person. So, ibig sabihin, pantay-pantay. Ang pagtrato mo, walang pabor, wala pong nadihado, at tinatanggap mo sila ayon sa kanilang pagiging personal, or sa kanilang personalidad. Letter S, sensitivity. Ayan. Mahalaga din po ito mga kapatid, na naramdaman mo ang pakiramdam nila kung sila'y nahihirapan na. So, you have to display your sensitivity to their needs. Yan. So, mahalaga din po ito para nararamdaman mo na parang hirap na hirap si ano kayang problema. So, kahit na ang tao magsabi na, ay okay lang po kami, pastor, pero alam mong hindi okay. So, you need to be sensitive. No? Parang kagaya lang yan ng mga asawang lalaki na maging sensitive sa kanilang asawang babae. Kasi ang babae, laging nagsasabi ng kabaligtaran. Okay lang ba? Alis na ako? O, alis ka. O, ang ibig sabihin, huwag kang umalis. Ayan. So, sensitive, sensitive ka sa pakiramdam. Alam nyo ba, parang kagaya ng taong may sakit. Alam mo may sakit eh. Alam mo may sakit. So, kung ikaw, leader ka, gumagawa ka ng paraan na malaman kung anong problema. And nire-reach out mo siya. So, kailangan, pagka hindi na minsan nagsisimba, tapos sometimes, lalo pa yung mga out sa GC natin, mga ganyan, no? Hindi ko maintindihan yung mga yon, hanggang ngayon. Ba't ka mag-leave? Hindi ko talaga maintindihan.
parang makalbo na ako sa pag-unawa kung bakit, no? Nagalit ka lang, leave ka kaagad. Oh. Sunod, wala nang balikan. Hindi kasi ito may payo ako. Kahit saan, laging ganon. Lalo na mga kababaihan. Ganon lagi. Pagka out. Out agad. Ganon. Itong pinapayo ko. Kahit saang lugar. Hindi lang sa Pilipinas. Kung ayaw nyo man, may iba namang paraan na hindi malaman na ikaw ay nag-live, pero hindi mo naman matanggap ang kahit na ano. Ayaw mong maisturbo, ayaw mong magtanggap ng mga balita kung ano-ano. Di ba meron? Di ba meron yan? Minsan i-mute mo na lang, minsan off notification, minsan ano. Kaysa na ilagay mo na mag-out ka dyan, tapos ang lahat magtatanong. Ang problema pa niyan, akong tinatanong. Nahirapan din akong sumagot. Sabi ko, iwan ko, itanong ko pa nga anong nangyari. Di ako naman magpapakalat din ng mga sikretong mensahe. Anong nangyari? Ba't please, pag leader ka, hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. Hindi ka dapat nagpapahalata. Masama loob mo, hindi ka dapat magpapahalata. Pwede namang i-keep mo lang ng konti. Malay mo, sinusubukan ka lang. Di ba? Okay, ano pa? Touch. Ang touch, ang ibig sabihin, meron kang connection. Yan. Connection. Anong ibig sabihin nito? Give encouragement. Ika nga. Give an encouragement, a handshake, pat at the back, high five, no? So sometimes kailangan po 'yon ng isang tao. One time meron pong isang parang hindi ko malala kung basta isang member na parang masyado na siyang down. Tapos nung nag-attend siya ng church ay nakadaan ako sa kanya, tapos naganyan ko yung kanyang balikat. Musta, brother? Later on, nagsabi siya na, alam mo, pastor, nung time na yon, parang yun na yung last sana na simba ko eh. Pero, bakit hindi ko lang naintindihan, pero nung na-tap mo ako sa balikat, tapos natanong mo ako kung kumusta ako, parang nagbago yung kanyang pakiramdam. Sometimes mahalaga din po yun, may connection. Lalo na kayong mga small group leaders. No? Ayan. Hindi po masama na mangumusta. Diba? Oy, kumusta na sister? Kumusta na brother? Kasi sometimes, pag pinabayaan po natin yan, tuloy-tuloy po yan eh. No? So, sometimes, pwede naman pala maharangan ng konti ang kanilang mga decision. Pag, oy, kumusta sister? Ano? Minsan, hindi ako unang nagtatanong ng problema. No? May problema ba? Hindi. Kumusta sister? So, doon nagsisimula ang minsan magsasabi kasi ganito ang experience, ganitong nangyayari. So, makabigay ka ng payo ayon sa kanyang kalagayan. And one time, meron po isang backslider na brother. Hindi ko lang sabihin ang kanyang pangalan. Matagal siyang hindi nagsimba. Nung magkita kami, for after 3 years, nagkita kami. Wala akong may sinabi sa kanya. Hindi ko siya kinausap, bakit hindi na siya nagsisimba nung nangyari sa kanya. Ang ginawa ko sa kanya, niyakap ko lang siya. Nag-shake hands ako sa kanya, tapos nag-embrace ako sa kanya. Tapos sabi ko, na-miss kita. Na-miss ka namin sa church. Wala akong may sinabi. But after that Sunday, nagsimba siya. And later on, nagtuloy-tuloy na siya. At itong matindi, nagpastor pa siya. So sometimes, words is not necessary. Just a touch, a connection, na maibigay mo sa tao, na maramdaman niya, you are concerned, at mahalaga ka sa kanya. Right? So, once people trust their leader as a person, they become able to trust his
leadership. Alright? So, sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, ang sabi ng Proverbs chapter 19 verse 20, listen to advice and accept instruction. So, bawat isa sa atin dapat ready po tayo na makinig sa mga payo at tanggapin ang mga instructions, ang mga turo, that you may gain wisdom in the future. So ang ginagawa natin is not just only for today. I am not giving you lesson for today. I'm giving you lesson for tomorrow. I am giving you knowledge for tomorrow. Sabi pa ng ISB na version, listen to advice and accept discipline. So iba naman ang kanya. It's not just instruction, discipline, and you'll be wise for the rest of your life. So ang lahat ng mga naituturo natin dito, hindi lamang ito magiging, sa totoo lang, wala pong epekto ito sa akin. Wala ring epekto ito sa mga leaders. Pero mga kapatid, kung ito ay ating pakinggan at ating sundin, for the rest of your life, you will reap the good things mula po dito. When I was young people, the same way, mga kapatid, I always listen to what is advice, what is discipline. Sa totoo lang, nung ako young people, walang payong pastor ko na hindi ko sinunod. Wala akong may maalala maliban sa pinakahuling payo niya sa akin. Nung siya nagpayo sa akin, nung dapat magti-training na kami sa Maynila, ang payo yun sa akin, kung doon kayo sa Maynila, wala kayo masimbahan. Kung ako sa inyo, hanap kayo dito kayo mag-training sa Bacolod. Sinunod ko siya. Kaya naghiwalay kami ni Pastor Arnel, dapat magkasama kami niyan dito sa Maynila. Papunta, mag-training sa PAL. Hanggang sa maraming nangyari, ipinayuhan ako na sabi niya, kung ayaw mong ang sabi niya sa akin, may nangyari sa church, sabi niya, kung ako sa'yo, uwi ka na lang. Gawin kitang assistant pastor sa malaking church dun eh. Sabi ko sa kanya, Pastor, this time siguro, hindi ko kayang tanggapin ang iyong payo. Kasi itong mga taong ito, nakasabay ko sa hirap at ginhawa, sinamahan nila ako sa lahat ng mga pagkakataon, hindi man maganda or maayos man, sinamahan nila ako. And now, may problema ang church natin, ako'y tatakas. At magiging magandang aking kalagayan doon. So sabi ko, hindi ko sila pwede iwan. That was the first time na hindi ko sinunod ang payo ng aking pastor. At ang sabi niya sa akin, kung hindi ka susunod sa akin, huwag kang magbukas ng kahit na anong gawain dito. Doon sinunod ko siya. Hindi ako nagbukas. Hindi ako nagkaroon. Wala kaming service. Wala talaga. Nagiging vagabond ako rito, lipat-lipat bahay kung saan ako makatira. Kasi walang simbahan eh. Wala ring offering, wala ring tithes. Pero tiniis ko yon kasi ayaw kong bumalik na sa probinsya. Because I am looking forward na darating ang araw, God will make a way sa church dito sa Maynila. And so, after mga almost 1 year, merong ang isa pong missionary po natin nag-volunteer na magbukas dito sa Manila, siya mag-sponsor ng first na mga monthly rentals. Kaya nakapagbukas po dito sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong na yan, diyan na po nakadaan si Pastor Nap. At si Pastor Nap, backslider din po yan. Diyan na rin po siya namulat na magiging hanggang naging pastor din si Pastor Nap. No? And, pero hindi kami magkakilala ni Pastor Nap yan. Sa Bikutan yan sila dati. Hanggang sa San Juan, hanggang sa naabot na po tayo rito na marami na rin pong na-open na mga gawain. So, mga kapatid, habang tayo'y tinuturuan,
you have to remember this, kung sa Tagalog pa, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo ito. Praise the Lord. So wag sana tayong mapagod, mga kapatid, na tayo po'y tinuturuan, tayo po'y ginagabayan, tayo po ay mini-mentor, tayo po ay dinidisciple, dahil hindi po ito para sa leader, para po ito sa inyo. Para po sa kinabukasan ng gawain, and most especially, this is for the kingdom of God.